Naranasan mo na ba yung pakiramdam na handa ka nang itaya ang lahat? Yung tipong kahit pagod ka sa trabaho, isang hello lang niya sa phone, parang nawawala lahat ng stress mo? Tapos sa isang iglap, yung taong naging pahinga mo, siya na yung dahilan kung bakit hindi ka na makatulog sa gabi? Ngayon, hindi mo na ako ang magsasalita. Hahayaan nating si Jenny ang magkwento sa inyo. Ito ang sulat na ipinadala niya sa atin. Isang kwento ng pag-asa, pagtitiwala, at ang masakit na katotohanan na hindi lahat ng nagpapadama sa iyo na espesyal ka ay may balak kang panindigan. Dear Usapang Babae, sana panaginip na lang lahat. Yan ang huling sinulat ko sa journal ko bago ko ito isend sa inyo. Nagsimula kami ni Mark noong maulan na August. Break time noon at gaya ng dati, nag-i-scroll lang ako sa phone ko nang makita ko ang notification. Nag-react siya sa lumang picture ko. Simple lang, heart reaction. Pero dun nagsimula ang lahat. Sa unang buwan, para akong nasa ulap. Alam niyo yung feeling na bawat message niya may kasamang ngiti? Kumain ka na ba? Ingat ka pa uwi, ulan pa naman. Good night, Jen. See you sa panaginip. Ang corny, di ba? Pero sa loob ng 2 taon kong pagiging single, noon ko lang uli naramdaman na may nag-aalaga sa akin. Dinala niya ako sa mga paborito niyang lugar. Pinatikim niya sa akin yung kape sa Antipolo habang pinapanood namin yung city lights. Sabi niya sa akin noon habang malamig yung hangin, Jen, alam mo, ikaw lang yung babaeng nakakaintindi sa akin ng ganito. Akala ko hindi na ako magiging masaya uli. Doon ako nahulog kasi kwinento niya yung sakit na dinanas niya sa ex niya. Sabi niya, niloko siya, iniwan siya sa ere. At dahil hero ang instinct nating mga babae, sabi ko sa sarili ko, ako ang magpapahilom sa iyo, Mark. Sisiguraduhin kong hindi ka nasasaktan uli. Pero habang tumatagal, may mga kakaiba na akong napapansin. Minsan habang magka-holding hands kami, bigla siyang matatahimik. Tatanungin ko siya, okay ka lang? Sasabihin niya, pagod lang sa office. Pero yung mga mata niya, malayo ang tingin. Hanggang sa dumating yung gabi na dapat ay 3rd month namin. Nakasuot ako ng red dress, yung paborito niya. Nag-effort ako, nag-makeup, nag-ipon ako para matreat ko siya sa restaurant na gusto niya. 7 o'clock, text ko sa kanya. Nandito na ako, excited na akong makita ka. Walang reply. 8 o'clock. 9 o'clock. Ang lamig na ng pagkain sa harap ko. Ang daming tao sa restaurant, puro masasayang mag-partner pero ako, mag-isa. Yung kaba ko naging takot. Tinatawagan ko siya pero diretso sa voicemail. Akala ko na aksidente siya. Umuwi akong umiiyak, nanginginig ang tuhod sa takot na baka may masamang nangyari sa kanya. Kinaumagahan, dun ko nalaman ang totoo. Nakita ko ang post ng isang mutual friend namin. Isang picture sa isang beach resort. Nandun si Mark. At ang kasama niya, ang ex niya. At ang caption, True love waits, we're back. Para akong sinampal ng katotohanan. Habang nag-aalala ko na baka nasa hospital siya, nandun pala siya, nagse-celebrate sa piling ng babaeng sabi niya ay sinaktan siya. Ang sakit mga sis. Hindi dahil iniwan niya ako, kundi dahil ginamit niya ako para lang magkaroon siya ng kasama habang hinihintay niyang balikan siya ng totoong mahal niya. Jenny, kung naririnig mo ito, gusto kong yakapin ka. Pero higit sa yakap, kailangan mo ng gising reality. Mga sis, makinig kayo. Ang kwento ni Jenny ay hindi lang tungkol sa ghosting. Ito ay tungkol sa tinatawag nating emotional landscaping. Step 1. Recognize the placeholder status. Minsan ang mga lalaking galing sa breakup, naghahanap sila ng rebound, hindi para mahalin, kundi para hindi nila maramdaman ang lungkot.
Jenny, naging placeholder ka. Ikaw yung tagahawak ng upuan habang wala yung dating nakaupo. Noong bumalik na yung original owner, pinatayo ka na niya. Masakit, pero kailangan mong tanggapin. Hindi ikaw ang mahal. Ikaw lang ang kailangan niya noong mga oras na malungkot siya. Step 2. Stop the hero syndrome. Tayong mga Pinay, mahilig tayo sa I can fix him. Kapag sinabi ng lalaki na sinaktan siya ng ex niya, ang mindset natin, iibigin ko siya ng higit pa para makalimot siya. Sis, hindi ka hospital. Hindi mo trabaho ang gamutin ang sugat na hindi ikaw ang gumawa. Kung hindi pa siya hilom, huwag kang pumasok sa buhay niya dahil ikaw lang ang magiging collateral damage. Step 3. The no response is a response. Sabi mo, Jenny, gusto mong malaman kung bakit, pero ang hindi niyang reply, ang pag-post niya kasama ang ex niya, alam niyang naghihintay ka, yan na ang pinakamalinaw na sagot. Hindi ka na niya kailangan. Huwag mo nang hintayin yung sorry niya, dahil yung sorry na yon ay para lang gumaan ang pakiramdam niya, hindi sa'yo. Ang lesson dito, huwag kang maging panandali ang pahingahan ng taong hindi pa tapos sa nakaraan niya. I-comment nyo ang kwento nyo sa baba. Huwag kayong mahihiya dahil dito sa Usapang Babae, walang judgment. At para kay Jenny, huwag kang mag-alala. Balang araw, makakahanap ka ng taong ang forever ay hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Hanggang sa muli nating usapan, I'm your ate here at Usapang Babae. Don't forget to like and subscribe para lagi tayong magkasama sa bawat hugot ng buhay. Ingat!